We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang dagkong mga balita karong Biyernes. Ikalimang grass fire sa Cebu City ni Ulbo sa bukirang barangay sa Pamutan. Helicopter nga nabitik sa nylon sa Tabanog nag-emergency landing sa Gindolman, Bohol. Usa ka eskwelahan sa Olango Island, Lapu-Lapu City gilungkab mga gamit nga mukabat sa 100,000 pesos gikuha. Og sa mga kapusong adunay talento sa pagkanta, ipaambit ka na sa Sparkle Audition ug mga adlaw na. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda, kamugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Ikalimang grass fire sa Dakbayan sa Sugbo nining Marso atol sa Fire Prevention Month natala gabi sa barangay Pamutan, bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Apektado sa sunog ang 400 square meters nga luna nga sagad mga nalayang dahon sa kugon ang nasunog. Diin gikubati kini sa Cebu City Fire, masakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa masakop sa Disaster Volunteers sa kabaranggayan. Tungod sa tungason, kagamay kabatuon sa dalan usab hinungdan nga maglisod pagsulod ang mga dagkong fire trucks ug water tanker. Hinungdan nga masakop sa Special Rescue Squad sa Cebu City DRRMO ang nihimo nining gitawag og starvation. Laing paagi sa pagpaong sa kayo diin hawanan ang usa ka dapit aron di na makakatap ang kayo ug manumanong pagpaong sa kayo. Gibarabanang mudagan sa 4 ka oras ang pagpaong sa kayo. Awhag sa Cebu City o Cebu City DRRMO sa publiko nga likayan ang pagdaob o pagpasagad usab og labay ug upos sa tabako aron kalikayan ang sunog. Siguroong mapaong usab ang gitak-ang gamit ang kahoy o ang campfire nga maghinungdan sa sunog. Tawag og starvation. So among giadto ang pinakatumoy na pod kay na ang nakaon dito is kana bitawng mga kugon nya laya gid siya ba, so among gi-advancean og gamay ang nasunog og asa siya padulong dayon gihawanan namo siya para lang pod inig-abot sa atong mahawan nga part is dili na siya kadako maayo. Duha ka menor de edad samdan sa nahitabong pagpamasil dito sa sitio Kasanta, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Alas 4, luwas ang kahimtang ug layo ra sa Kakuyaw ang duha ka mga menor de edad nga mga biktima. Ang unang biktima 16 anyos nihaagom og samad pinusilan sa ibabang bahin sa Wang Sampot. Samtang ang ikudahang biktima nga menor de edad may samad sa pinusilan siyang kamot. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, may karaan ng panagbingkil ang suspek o ang usa sa mga biktima nga uyab sa iyang manghod apan atol sa hitabo na pagan ang usa sa mga igsuon sa suspek. Human sa hitabo, dali usab dayon nga misibat ang suspitsado. Kaning usa ka biktima is buluyagon sa ni kaning maynura, buluyagon sa ni sa area, mo ning dili uyo ning suspek na to nga makauyab sa siyang manghod. Kaya maldito ning kuan niya. Dugay na silang sige nai-grudge, matong naabot gyud sa point ani. Mani atong gitan-aron nganong naasa ni armas ang kaning suspect na to. Gumikan sa away sa balay, gidunggab patay sa manghod ang iyang maguwang di nahitabo sa tugkaran sa ilang balay sa Barangay Apas, siyudad sa Sugbo. Ang biktima mao si Roberto Astilio, 65 anyos, samtang ang suspect nga igsuon ni mao si Francisco Astilio. Ang duha pulos ulitaw residente sa nasong Dapit. Nasairan nga tupadra og balay ang biktima og suspect. Mato ni Police Major Romeo Kaakoy Jr., ang hipi sa Mabolo Police Station,
sa Cebu City Police Office. Base sa silang investigasyon, personal nga kasuko ang nagtukmod sa manghod sa bagdunggab sa iyahang magwang. Kini human matod pa kuhaon sa biktima ang kabtangan sa Ingson nga nisangpot hinoon sa pagdungkab sa liog nga mahinungdan sa kamatayon sa biktima. Human sa hitabo, nahitabo ang krimen, mitahan ra usab tayon ang suspek ngadto sa kapulisan. Karong bago lang na-highlight ang isyu sa overtaking o pag-counterflow sa kadalanan, labi na sa mga motorsiklo o sa may sakto gyud niini ug asa o kanus aman kaha nga mamahimo maka-overtake o makabalhin og laing lane ang usa ka motorista. Ani ang RTV Presents ni Nico Serino. Sa ilang pwesto og standbayanan sa may barangay Mantuyong, samtang naghuwat og pasahero, nahisgutan ni mga habal-habal drivers ang kabahin sa pag-counterflow. Ilang panahon ug nganong muhimo man gyud niini ang uban nga mga riders. Asa traffic aton na mo counterflow nya mga disgrasya. Wala, ambli mo lang nakadasmag. Ano mag-counterflow man sir kay para maka Tungod sa dali-dali. Dali-dali. Bawal naman na ron. Ari kita sa right way sir, di kita mo counterflow. Bahalang madugay ta. Di gyud ka matintal usay counterflow. Ari ko counterflow sir, mas mupit-pit pa kung repikas sa daplin. Nahimong sentro sa diskusyon karong bag-o ang counterflow tungod sa video nga na-post sa social media. Makita ang gray nga SUV nga na midpid sa inner lane aron wala gyoy maka-overtake nga motor gikan sa atba nga lane. Komento sa taga-team, ana sa sakto nga lane ang maong driver apan risgo lang gyud ang gibuhat niini. Sa pagsusi sa GMA Regional TV karong si Manaha sa maong lugar, mabantayan nga matag karon og unya may mga motor gyud nga mag-counterflow. Kasagaran, kung maungot ang dagan sa unahan, maong ang uban mapugos sa pagkawat og lane ug mag-counterflow aron makauna. Sa maong lugar, dunay solid yellow line sa tunga nga buot pasabot, gidili ang overtaking. Kining mga barrier o longitudinal lines usa sa mga topic nga regular nga gidiscuss sa taga-traffic agency sa ilang mga orientation sa lain-lain nga sektor. Angayan kunong timan-an kun solid line labi na gyud double yellow line hingpit nga gidili ang overtaking. Mamahimong mag-overtake o changing of lane kun puti nga broken line ang makita. Sa Basak area, daghang mga establishment diri both side, pwede na sila ka crossover. But no overtaking. Mo yun na yung kasagaran sa Basak area sa mga motor, always driving left. Very risky ka na sa mga motorist. Nang hinaot ang team nga tumanon kini sa mga tao aron dili madiskuredo. Dapat mo follow sila ng mga road pavement yun. Kay kung di sila mo follow na possible yun na madisgrasya ang motorist or makaigo sila pedestrian. Ug aron mas madisiplina pagyud ang mga drivers, sub-sub na mga inspection og checkpoints nga gihimo. Kaniadto pa man, manakop na kuno ang team og nag-counterflow apan mas nahingusgan karong bag-o. Sa usa ka semana lang nila nga operasyon, mga kapin sa 300 na ka mga drivers tanan ang ilang nadakpan ug natiketan. Ang semana na naka-operation mi og kaupat sa buntag niya kaduha sa hapon. Ya lain sa itong mga usual nga counterflowing nga sa mga regular na nga oras nga tayo maproseso nga makita mapara. So medyo di-double o di-times 3 ang among operasyon sa counterflowing sa kadawin. Pahimangno sa taga-team, kay basin kuno dili ra manumbaling ang uban, dili lang ra ba citation ticket ang i-issue, kay may mga operasyon sila nga kuyog ang taga-traffic enforcement unit nga maka-issue gyud og TOP. Mas bukat na ang multa, makumpiskar pa gyud ang lisensya. Maisyuhan silang TOP kay nangayo na mimitabang regarding ang mga inana nga situation, driving left, maunang ingon nga counterflow. So maisyuhan kang TOP that is 72 hours niya. Plus pag mag-seminar ka, imbis nagdali ka, samot mo kag kadugay. Pahinumdom sa taga-team, ang mga palisiya ug linya gipamutang kay dunay igong rason nga mao ang pagsiguro gayud sa kaluwasan sa tanan diha sa kadalanan. Uban ni Godfrey Relien ug Marlon Melgazo, ako si Nico Sereno. Ug kini ang akong short docu. Tungod sa higot sa Tabanog, usa ka helicopter ang nag-emergency landing didto sa lungsod sa Gindulman, Bohol. Nahitabo kini alas 10 or alas 11:30 gahapon sa buntag sa may sitio Santa Lucia, Barangay Trinidad. Matod sa mga residente, nakita nila nga wa naglupad og husto ang helikopter samtang naa kini sa kahanginan
Paghulagway sa usa sa nakabantay ni aksyon na kini og takilid. Mihimo dayon kini og emergency landing sa usa ka hawanan nga luti ang piloto og nag-imbestigar sa problema na hibaw-an nga nylon di ay sa tabanog ang ningbobod sa palabal sa chopper maong naglisod kini sa paglupad. Ang duha ka pasahero og piloto niini wa maunsa. Ang residente nagdali sa pag-adto sa lugar aron makita ang helikopter. Ang uban nagpa-picture pa. Human sa 30 minutos dihang natangtang ang nylon og nasigurong luwas na nibiya ang helikopter sa dapit. Nakita ito nga katagilid kapamabaw, gano'n mo kamabaw ba na pagkatulad tungkol sa kuha nagkikitugpahan itugpahan ng nagan ng mga tao na nagan nga ito sa atong day harinir nga nakadungog ko ni stress sa 2,000 feet ang kahabugon sa ilang lupad. Day, oo. Kunya? Pasabot ang tumanog po. Ato magkabuga kay masahe man. Nasabat. Sabang Elementary School sa Barangay Sabang, Olango Island, Lapu-Lapu City, gilungkab. Kapin sa 100,000 pesos nga balor sa mga gamit na hanaw. Si Luan Merondina adunay live update kabahin nini. May. Lan may mga CCTV camera unta ang maong tunghaan apan pulos kini under repair. Hinungdan nga way nahipos nga mga footage nga unta makahatag og giya sa kapulisan sa pag-ila sa mga responsable. Alas 6:54 kagahapon sa buntag, dihang misud sa principal's office ang usa sa mga grade 2 teachers sa Sabang Elementary School. Nabantayan na lang niyang nagkatag na ang mga gamit, naabli na ang mga cabinets ug may buslot na ang kisame. Yung ilungkab, ang una gina mo gikuan ang katong cabinet nga gisudlan kay pila na ba pag-salts bag ang mga tablets ya dagdag o nakaibaw gabi nga ubay-ubay jud. Pagkuan na dito sa kuan sa property custodian nga pag-inventory na amo na kuan nga duha ra pugid sa lang gikuha. Lakip sa posibleng nahitabo nga gisud sa mga kawatan ang duha ka mga classrooms kay nawad-an na og duha ka blade ang mga bintana. Kay way kwarta nga gibilin sa mga classrooms, mga school supplies lang ug bag sa usa ka tinun-an nga gibilin sa classroom ang nawagtang. Base sa gihimong inventory sa school custodian, sa moabot 20 ka mga tablets sulod sa cabinet, duha lang ang nawagtang nga mobalor sa 33,000 pesos. Lakip sa nahanaw ang usa ka unit sa robotics kit nga may kantidad og 71,500 pesos ug ang tulo ka box sa stranded wire nga may balor sa 3,000 pesos. Giyabo ang sulod nga libro ang iyang mga notebooks, ang baga mo ay kanang gikuha niya mo to amo na pong na kuan sa mga una nga basig mo tong bag ang gisudlan sa mga kinawat nga mga items. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga gawas nga walay gwardya matagabi ang tunghaan. Sa iyon ra usab sakon ang kisami sa principal's office. Ang tabo magod ang eskwelahan, ang ilang kisami is walay makasakara ang unay gusto mo kawat gid sa lugar, makasakara gikan sa gawas. Then after na sila kisame, pwede na sila mabusslot. Muna initabuan ng classroom mga gibutangan sa mga kaning mga gadget. Hinoon matod ni Torres, gi-profile na karon sa mga sakop sa Police Station 1 ang records sa mga mulupyo sa dapit nga nalambigit na kaniadto sa mga pagpanglungkab. Nalantay ang mga person of interest nga gipangtan-aw. Possible within this week makakuha tag recovery or ug wala ato silang pailan og regular filing through witnesses na lang. Lansubay sa mong hitabo, gipaniguro karon sa principal sa mong tunghaan nga mapaayom-ayom na ang ilahang mga CCTV camera. Samtang gisugyot usab sa Lapu-Lapu City Police ngadto sa school administrator nga unta mabutangan gayud og watchman matagabi ang maong tunghaan. Lan? Okay, daghang salamat Luan Merondina. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Nahilanas kapulisan ang lalaki nga nakuhaan og footage sa CCTV
nga nisulod sa usa ka balay kinsa nisakiyo sa bag sa biktima. Atong Martes kadlawon, nahitabo kini sa Upper Don Bosco Barangay Ampas, Dakbayan sa Sugbo. Nasayran nga klaro ang nawong sa suspect kinsa nakakuha og cellphone, alahas og 10,000 pesos nga salapi. Lakip ng mga ID sulod sa bag. Suma ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter nga nasa dapit ang suspect kinsa ila kining gitutukan nga wadakpan. Samtang awag sa kapulisan usab sa mga tao nga dili dayon ipublikar ngadto social media ang makuhang ebidensya inay isumiter ngini. Kini ngadto sa kapulisan aron mapangitaan og paagi nga madakpan dayon ang suspitsado. Subay sa Fire Prevention Month, nagkadayang mga lakang gihimo sa mga fire stations sa paghingusog sa kampanya Batok sa Sunog. Ano yung report? Sa Mandaue City, subsub ang pag-apod-apod sa mga fire personnel ug mga leaflets, ingon man mga impormasyon. Gilibot ang lain-laing mga pampublikong lugar sama sa kamerkaduhan. Tinguha nila, pahinumduman ang publiko sa angayang buhaton sa ilang balay pa lang. Dili lang tungod kay Fire Prevention Month, apan importante kunong batasanon ang pagpangandam ug paglikay sa sunog. Angayan lang sab kuno nga mas magmabinantayon kay init kaayo ang panahon karon. Hindi lang siya just for Fire Prevention Month. Year-round activity ko na mo. But karon just because kay Fire Prevention Month, murag nag-admig laing mga activities. Samtang sa lungsod sa Minglanilla, mipahigayon sab og fire drill ang Minglanilla Fire Station sa naglain-laing sektor sa maong lugar. Gitudluan sa kabumbiruhan ang mga tao unsaon paggamit sa fire extinguisher pagpatay sa kayo nga padung pang muulbo. Ang maong drill dili lang naghatag og basic ka pamaagi sa pagresponde kun dunay sunog apan pagbukas usab sa kooperasyon ug komunikasyon sa komunidad. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Taliwas sa isyu sa pagkasuspenso sa pipila ka mga opisyalis ug personnel sa National Food Authority kon NFA, ang ilang mga warehouse dinhi sa Sugbo gipangsiraan una sa pag-adto sa GMA Regional TV sa usa sa ilang bodega sa likod sa ilang opisina sa Governor Cuenco Avenue. Mabantayang gipangpadlaka na ang ilang bodegas dapit. Dinhi gipang-stock ang mga sinagpong bugas sumay nga gihuptan sa ilang buhatan. Gisuwayan unta sa pagkuha sa habig sa ilang ahensya apan nagdumili sa pagpa-interview ang ilang personnel. Nasayran nga dunay pipila ka mga opisyal ug staff sa NFA dinhi sa rehiyon ang nalakip sa nasuspenso sa ombudsman. Giyong kapin sa napo dinhi sa rehiyon. Sa kinatibukan na dunay 139 ka mga NFA officials ang gisuspenso tungod sa kontrobersiya sa pagbaligya sa buffer stock sa bugas. Aron mas madisiplina, mabansay sa time management o mamahimong mga responsable. Talisay City National High School ni Lusad sa ilang programa alang sa mga tinunan isip mga junior police. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Mga tinunan nga nagbantay sa mga exit ug entry points sa Talisay City National High School. Sigurong adunay og susihon ang mga identification cards. Ananaw sa mga nanag-roving sa sod sa tunghaan, mususi sa mga classrooms ug sa mga tinunan, magtutudlo ug sa mga bisita. Sila ang katambayayong sa mga security guard ug mga magtutudlo pagsiguro sa kaluwasan sa mga kaubang tinunan. Kini sila maong gitawag nga junior police, nga gipaubo sa mga basic and military training sugod nitong Disyembre. Gipaubos usab sila sa Talisay City Police og seminar kalabot sa intelligence monitoring og investigation. Gitudluan usab sila sa mga basic traffic rules and regulation sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City TODA. Una sa tanan, ang rason gyud ani is to develop the self-discipline, the self-esteem of our students, no, and also to build the character, especially na ang pag-build sa ilang nationalism, patriotism nga in fact kung karon pa sila na sa senior high school, ma-build na nila ang character nga ug mga attributes nga makatabang nila in the future, no. Gipasabot silang Supreme Secondary Learner Government Advisor nga voluntaryo lang ang pagka-junior police sa mga tinunan. Develop jud is the spirit of voluntarism and then the spirit of dedication sa ato mga estudyante in serving the school. So bisan og wala siya academic incentives nga mahatag sa ilaha,
pero they volunteered to be in these organizations, and so we see their potential in terms of leadership and kanang camaraderie. Gisiguro usab nga di mapiktuhan ang ilang pagtungha hinungdan nga sa mga oras nga wa sila klase diha usab sila mohimo sa ilang mga duties and responsibilities. Ang mga pioneer junior police sagad mga grade 12 apan bukas kini sa tanang grade level. Sa 13 ka mga junior police, tulo kanila mga babae. Usa na niini si Jenny Rose Tumulak, usa ka grade 12 student. Kansang pangandoy ang mamahimong police. Matod niya, mas napalambo ang pagka-responsable ug independent niya. Personally, ma'am, one of my dream professions is to be in the field of military and or someday to be a criminology student. So from the moment the TSNHS nga nag-recruit, I take the opportunity na jud nga mo join para lang para makagain of personal experience to serve the people, the community around in my neighborhood. Bisan busy, gisiguro gyud usab nila nga di mapektuhan ang ilang academics. Gani isagad kanila mga honor students. Dako nila nga tinguha nga mas makaagni pa sa ubang kabataan nga mahimong responsable nga sakop sa komunidad. Oba ni Cleofer Lumayag, Family Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tara basa tutoring program sa DSWD ang sugdana sa Dakbayan sa Subo isip mag-pilot area sa Rehiyon 7 nga may dulan si Gumel ka mga incoming grade 2 learners ang ipanglatawang makabenepisyo. Ang detalye sa report ni Family Dumabok. Ganihang udto gihimo ang pinirmahay sa Memorandum of Agreement tali ni Mayor Michael Rama nga ga-represent sa Dakbayan sa Subo ug sa kadagkuan sa Department of Social Welfare and Development pinanguluhan ni Secretary Rex Gatchalian. Mitambong usab ang mga opisyal sa DepEd Cebu City Division ug Cebu Normal University. Ang paglagda nila ang nagtimaan nga sugdan na ang pagpatuman sa Tara Basa Tutoring Program dinhi sa Dakbayan sa Subo. Mato ni Gatchalian nga expansion kini sa malampusong pagpatuman niini didto sa kauluhan sa miaging tuig. Tinguha niini nga matabangan sa ilang reading skills ang mga giilang 4,865 ka mga incoming grade 2 learners nga gulagway nga mga struggling o non-reader learners. Ang mga tinunan ang gikan sa 67 ka mga public elementary schools sa Cebu City. Samtang 487 ka mga incoming 3rd year o 4th year college students sa Cebu Normal University ang mamahimong tutor niini. So it's a holistic program that one aims to reduce illiteracy, mabawasan yung mga non and frustrated readers natin sa grade 2. Number 2, to help our college students who are facing financial difficulties earn a day's keep so that they can use it to finance their closing years in college. And 3, empowering our parents to become the first teachers at home. So it's a holistic program that aims to transform the education assistance into a conditional program. Lakip sa programa ang pagtabang usab sa mga ginikanan sa mga tinunan nga gustong magkat-on sa pagbasa nga mao'y alagaran usab sa 97 ka mga youth development worker nga magsilbing facilitator sa nanay-tatay teacher session. Makadawat usab og suhulan ang mga tutor sulod sa 20 ka adlaw nilang pagserbisyo aron ang ilang kita magamit usab kini sa ilang pagskwela sa pag-abli na sa klase. You can see actually the map. This is where the public schools are distributed and this is where the children are going to during the Tara Basa tutor program. So this is beyond the class schedule? Yes, after class. So that would be during summer, 20-day session only. Gihangob sa kagamhanan sa Dakbayan sa Subo ang programa, samtang ang mga opisyal sa CNU mipasalig nga mupili sila mga tinunan alang sa maong programa. This program, wonderful. A big hand to DSWD, a big hand to the Department of Education, a big hand to all of us, including CNU, because children of many parents living in an unimaginable being poor. Correct? When you are poor, do you have a ground? We do not have. When you are poor, do you have a comfort facilities? We do not have. As President of Cebu Normal University,
I wholeheartedly accept and commit the entire resources of CNU to this noble undertaking with the DSWD and the city government of Cebu. Ang tutorial ang himuon atol sa gitawag nga summer season sa mga tinun-an kun humana sa moving up ceremony. Gawa sa Dakbayan sa Sugbo, national kick-off usab kini sa programa sa ubang mga lugar sama sa Bulacan Province, San Jose del Monte City, Malolos City, Marawi City ug Taraca, Lanao del Sur. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. I-anunsyo na sa TAPE Incorporated nga ang programang Tahanang Pinakamasaya Di na Muere. Sugod karong adlaw, Marso 8. Nagpasalamat ang TAPE Incorporated sa GMA7 alang sa taas o mabungahong partnership. Ingon man ang pagsabot sa network nga gisagubang sa kumpanya dugang sa TAPE Incorporated nga gisuwayan paunta nilag salbar ang programa apan nagkasabot ang duha ka habig nga ihunong na lang kini. Sa habig sa GMA Network, nagpasalamat kini sa TAPE Incorporated sa dakong natampo nini ilabi na sa noontime programming sud sa pipila ka dekada. Mga kapusong Bisaya mga awit, ani ay talagsaong kahigayunan aron madiskubre ang imong talento. Ipasigarbo na ang imong talento sa pagkanta pinaagi sa Sparkle Auditions nga ipahigayon karong Sabado, Marso 9 sa Diamond Suites and Residences sa Cebu City. Gipangita o nagpangita ang GMA Network ug lalaking babaeng solo singers nga nagiranog 7 anyos aron mamahimong kabahin sa singing competition shows sama sa The Class, TikTok Clocks Tanghala ng Kampiyon ug The Voice Kids. Sa mga interesado, palihog pagparehistro online pinaagi sa makita ninyo nga link sa TV screen. Sa labing wahing dagan sa panahon, kung adunay ubang bahin sa nasod nga nakasinati o sa kainit sa panahon, adunay ubang dapit usab ang posibleng makasinati sa epekto sa amihan. Hinahinay nang nagkakusog pag-usab ang hanging amihan nga nakaabot na sa Northern Luzon. Padayon usab ang paglihok sa Easterlies sa nahibiling bahin sa nasod. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Eastern ug Central Visayas apan ang ayan gihapong alerto sa posibleng motumaw nga localized thunderstorms. Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasod. Tungod dinhi, ang ayan lang nga magbaon og payong kung mogawas sa panimay. Misalmot ang GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP. Ang panagpundok kabahin kini sa ika-25th anniversary sa FICTAP nga gilangkuban sa international o local provider, mga policymaker o cable operators sa tibok nasod. Tumong nini aron na mahatod ang labing bag-ong connectivity o telecommunication technology. Adunay GMA Hour event segment diin gilingaw ang mga delegates nila ni Black Rider stars Yasi Prisman, John Locas o Xavier Ramos. Nang harana usab kanilang all-out Sunday singers o Class 2023 champion nga si John Rex. Ang pagsalmo sa GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition kabahin sa katuyuan nga mahatod ang mahinungdanon nga mga balita o kasayuran o ang world-class entertainment sa tibuok kapuso sa tibuok nasod. Samtang makita ninyo kini maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among YouTube or official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Tungod sa GMA Regional TV Local News Matters, kami ang GMA Regional TV Palitang Bisdak kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso, happy weekend!